Nanlalaki na ang mga matang napabaling pa si Sabrina sa mag-asawa na nakatingin pa rin sa kanyang banda. Lantad sa mga mata ni Kenji at Britney ang gulat sa mga mata ng babae na halatang wala ngang alam sa mga nangyayari. Ni ang tungkol sa bata ay parang wala itong alam o baka isa lang iyon sa strategy nila para magkubli. Nagkaanak ang pinsan ko tapos hindi niyo sinabi sa aming pamilya niya? Pagaw ang boses ni Sabrina na para bang ang laki ng kasalanan nila sa kanya. Bakit? Bakit itinago niyo ang bata sa… Shut up! Wala kang karapatan na tanungin kami kung bakit sa amin iniwan ang bata. Si Britney, na halatang hindi pa rin natitinag sa tahasang bintang sa kanya. Naningkit pa ang mga mata nito. Bakit nga kaya? Hindi sa inyong mga relatives nila ang iniwan ng bata. Bakit sa amin na hindi rin naman nila kaano-ano? Yan ang hanapan mo ng sagot bago mo kami tanungin. Dahil kung matino lang kayong kamag-anak sa kanila, kayo ang first choice nilang pag-iiwanan sa bata. Napanganga na si Sabrina sa ginawang pagsigaw ng malakas ni Britney sa huling kataga nito. Wala na siyang pakialam kung sino ang kaharap. Punong-puno na siya sa babaeng kaharap nila. Kung hindi lang siya nakapagtimpi, sigurado siyang nabigwasan na siya ng kanyang palad. At kayo? Kayo ba ang dapat na mag-alaga sa bata? Walang humor na natawa na si Sabrina. Tila ba minamaliit nito ang kakayahan nila. Tingnan niyo nga, nasaan siya ngayon? Anong kapalaran ang sinapit niya sa mga palad niyo? Ni hindi niyo nabantayan na maayos at naprotektahan. Hindi na makahuma doon ang mag-asawa. Talagang idinama niyo pa ako? Binintangan? Kung alam ko na may pamangkin ako sa kanya at nasa poder niyo, bakit ko naman kikidnapin kung pwede ko namang ilaban siya ng patas at legal? You can't do that. Andrea is legally adopted by us. Isang revelasyon na nagpatameme na naman kay Sabrina. Hindi niya inaasahang ganun na iyon. Kahit na, pwede pa rin kami mag-apil. Kung pasabugin ko na ngayon ang bungo mo, maka-apil ka pa kaya sa korte? Si Kenji, sabay tutok ng hawak niyang baril kay Sabrina na hindi alam ni Britney kung saan ni Kenji iyon nakuha. Hysterikal na napasigaw na si Sabrina, sabay linga sa paligid niya na para bang naghahanap ng kakampi. Nanghihina namang napaupo si Britney, dala ng gulay niya sa sinabing iyon ng asawa niya. Isang malaking kalabit lang sa gatilyo, tiyak na tapos ang buhay ng babaeng kaharap nila. Isang maling kalabit sa gatilyo at muling magiging kriminal ang asawa niya kahit hindi nito gusto. Napahawak na sa kanyang dibdib si Britney na para bang tatakasan na doon ang ulirat. Hindi pa rin siya napapansin ni Kenji dahil ang focus niya ay kay Sabrina na parang papel na sa putla ang muka. Kenji! Bulala sabay lapit dito ni Althea upang awatin at kalamayon ang loob ng kapatid. Hindi ito pwedeng gumamit ng dahas sa kanila. Hindi masasolve ng init ng ulo mong problema natin ngayon. Kaya pwede bang kumalma ka? Ibaba mo yan. Di ka pwedeng umakto gaya na dati. Gusto mo bang mawala ulit sa iyong lahat? Sa igting ng panga ni Kenji ay para bang wala itong planong makinig sa kanyang kapatid. Ngunit nang marinig niya ang muling pag-iyak ni Britney, na parang takot na takot sa kabilang gilid ng sala, ay nanghihina niyang sinurrender ang baril kay Renz, na agad na ring nakalapit sa kanya upang umawat. Nilapitan niya ang asawa at mahigpit na itong niyakap. Dama niya ang pangangatal ng buong katawan nito. Trauma. Iyon ang nakikita niyang dahilan kung bakit ito nagkakaganon. Pilit pinalis ni Kenji ang bawat butil ng mga luhang naglalandas sa mukha ni Britney, na para bang mauubusan na ng oxygen sa katawan niya noon. Nakatakip ang dalawa nitong kamay sa kanyang tenga na para bang naistakasan ang mundong iyon. Takasan ang mga ganitong kaganapan at gumawa ng kanyang sariling mundo na tahimik. I'm sorry, hindi na mauulit. I'm really sorry, Britney. Ipinadala ni Kenji sa mga tauhan niya sina Vanjo at Sabrina sa loob ng iisang silid upang bihagin muna. Hindi niya pwede itong pakawalan hanggat hindi nababawi si Andrea o nare-resolba ang problema nila. Kung hindi sila ang salarin, ay sigurado siya na gagawa sila ng ingay oras na makalaya sila. Madadagdagan ang kanilang problema na sa halip ay nakatutok sa paghahanap sa bunsong anak. Makakaabala pa iyon. Sa kanilang nila haharapin ang lahat kapag nahanap na ang bata. Kumalma na rin noon si Britney na nadala sa mga pakiusap ni Kenji. Tumigil na rin ito sa pag-iyak. Tito Maki! Mahinang usal ni Andrea nang pagdilat ng mga mata niya ay ang lalaki ang mabungaran niyang nakatunghay sa kanya. Automatikong humiti ang lalaki sa kanya na sa paninitig ni Andrea ay parang hindi niya gusto ito. Hi Andrea, kumusta ka na? Pinaamoy ng pampatulog ang bata kung kaya naman maayos itong nadala ng mga kumidnap sa kanya nang walang anumang aberya.
Wala rin itong tinamong anumang mga galos o sugat sa katawan. Galit man si Maki kay Britney, hindi niya pa rin magawang saktan ang bata o idamay ito. Marahil ay dahil sa isip niya, alam niya ang mga pinagdaanan dati nila o dahil may anak din siya. I'm fine, Tito Maki. Why am I here? Uuwi na ako. Hanapin ako ng mami at daddy ko. Humigpit ang hawak ni Maki sa tray ng pagkain na kanyang dinala sa silid na pinagdalhan sa bata upang kapag nagising ito ay kumain na. Anong oras na kasi iyon, kaya paniguradong gutom na ito. Nasa loob sila ng cruise ship niya na nagsimula ng maglayag papuntang Brunei. Nasa Puerto Princesa sila. Iyon ang lugar na ginawa nilang escaping spot. Doon niya pinadala ang batang pinadukot upang magawa niyang ibiyahe ito sa sarili niyang barko at hindi na matanong. Kung sa eroplano ito idadaan, maraming tanong. Ipapain niya lang naman ito upang makuha ang kanyang gusto. Nais niya makipagbalikan kay Britney at ayusin ang lahat. Ituloy ang mga plano. Hindi ka nila hahanapin. Alam ng mami mo na kasama mo ko. Huwag mo na muna silang isipin. Hihiramin lang kita ng mga ilang araw, nak. Eto, kumain ka na. Alam ko nagugutom ka na. Ganun na lang ang naging pag-iling ng ulo ni Andrea habang namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Pinalis iyon ni Maki na nagawa ng maupo sa harap ni Andrea. Tiningnan itong mabuti. Nag-aalala sa akin si Kuya Noah, Tito Maki. Sinusundo niya ako sa room ko eh. Uwi na ako. Hindi sumagot si Maki. Inaasahan na niya iyon. Kung kaya naman isinama niya ang kambal na anak upang makalaro ni Andrea at maagaw ang atensyon niyo kahit paano. Kasundo naman ito ni Chloe. Parang on cue na biglang pumasok doon ang twins niya. Napatingin na dito si Andrea. There you are, Andrea! Namiss kita! Bungad ni Chloe sa may pintuan ng silid. Caleb? Ate Chloe? Patakbo nang pumasok ang dalawang bata upang bigyan siya ng yakap. Agad nakalimutan ni Andrea ang pinoproblema kanina, lalo na nang yakapin siya na mahigpit ni Chloe. Nasaan si Noah? Bakit ikaw lang narito? Hindi siya nakasama. Huwag kayong mag-alala. Susunod din yun dito at ang magiging mami niyo. Singit ni Maki na napangisi na ng malaki. Ha? Susunod sila ni Kuya Noah? How about Daddy, Tito Maki? Singit ni Andrea na hindi nito pinansin. Hinintay ni Andrea ang magiging tugon ni Maki sa kanya, ngunit hindi iyon nangyari. Iba ang sinabi nito sa kanya na mas nagpagulo pa ng kanyang isipan. Ang kutob niya ay may mali at hindi niya gusto iyon. You must eat now, Andrea. Kumain ka mabuti para meron kang lakas. Pagkasabi noon ay lumabas na si Maki ng silid at iniwan ang tatlong bata. Bumaba na ng kama si Andrea, akmang hahabulin si Maki, ngunit hinarangan siya ng dalawang bata upang hindi makahabol sa ama nila. Sandali lang, Tito Maki! Pumipiyok at nahihikbi na siya. Nakakaramdam na siya ng takot sa paligid. Kain ka na, Andrea. Busy yun si Daddy kaya bukas mo na lang siya kausapin. Marami akong noodles. Laruin natin. Si Chloe na pilit kinukuha ang atensyon ni Andrea na sa mga sandaling iyon ay hindi na mapalagay at uwing-uwi na sa bahay nila. Nakinig ka sa amin. Bukas mo na kausapin si Daddy. Oo nga naman, Andrea. Ang tagal din nating hindi nakita. Sana narito rin si Noah. Humikbi na si Andrea nang marinig ang pangalan ng kapatid. Sigurado siya na hinahanap na siya nito sa school nila. Ni hindi siya nakapagpaalam kung saan pupunta pagkatapos ng kanilang klase kanina. Gusto ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ni Mami at Kuya Noah. Pati ni Daddy. Gabi na. Hindi ka pwedeng umuwi. Narinig mo naman ang sinabi ni Daddy. Susunod dito ang Mami mo at si Noah. Subok na alos sa kanya ni Chloe na ikinailing lang ng ulo ni Andrea. Wala sa isipan niyang maglaro. Gusto na niyang umuwi. Iyon ang gusto niyang gawin. Hindi mo ba ako namimiss makalaro, ha? Gusto ko na nga kasing umuwi. Hindi ka pwedeng umuwi. Alam mo ba kung nasaan tayo? Nasa barko. Nasa gitna tayo ng dagat. Caleb! Saway ni Chloe nang makitang nagulat sa sinabi nito si Andrea na mas namula ang mata. Ang kaalamang nagpakasal na sina Britney sa dating asawa, ang mas nagpanibugho pa sa kalooban ni Maki at nagtulak na gawin niya ang bagay na iyon. Siya dapat iyon at hindi ang ibang lalaki. Siya dapat ang naging asawa ni Britney at hindi ang lalaking matagal na nitong isinuka. Napaka-red flag ng dating asawa nito. Tapos ipinagpalit lang siya doon ni Britney? Siya na walang masamang ginawa sa kanya? Nagkaroon siya ng mga pagkukulang.
Pero si Britney rin ang nagtulak noon sa kanya. Kung pag-usapan nga nila noon ng Kenji na iyon, ay halos patagin na ito ni Britney. Tapos malalaman niyang muli silang nagpakasal? Ibig sabihin ba noon ay ginamit lang siya ng babae para gawing sandalan noon? At kaya hindi nito magawang ibigay ang katawan sa kanya, ay puno pa ng pagmamahal sa dati nitong karelasyon, na sinasaktan lang naman siya. Pwes, ipapakita niyang mali ang desisyon ni Britney, na muling magpakasal sa Kenji Barruel na iyon. Mali ito ng piniling lalaki at papatunayan niya iyon. Babawiin niya ang babae sa kanya sa kahit na anong paraan. Nagawa lang naman niyang pagtangkaan itong gahasain noon dahil sa ayaw na siya nitong kausapin pa. Mabait naman si Britney, kung kaya mapapatawad siya nito. Aayusin niya na ang lahat sa kanila. Pwede naman itong makipag-divorce ulit kahit nakasal na. Sisiw na lang ito sa panahong iyon. Sa pagkakataong iyon, ay hindi niya na ito papakawalan kahit na anong mangyari. Hindi rin ito makakatanggi dahil hawak niya si Andrea, na labis na pinapahalagahan ng babae. Malamang ay pipiliin ito ang kaligtasan ng bata kumpara sa kanya. Iyon ang tanging paraang naisipan niya kung kaya naman paniguradong tagumpay siya. Ipapalit ko sa iyo si Britney. Mahinang bulong ni Maki, bago tuluyang ipininid ang pinto ng silid kung nasaan ang mga bata. Si Britney lang naman ang kailangan ko. Hahayaan ko na kayo sa lalaking yun. Siya lang ang kailangan ko at ng mga anak ko, hindi kayo. Sa katauhan niya ay muli sila magkakaroon ng ina. Sa kabilang banda ay halos mabaliw na noon si Britney sa kakaisip kung nasaan na napunta si Andrea ng mga sandaling iyon. Hindi mawala sa kanyang isipan si Maki dahil malaki ang posibilidad na siya ang may gawa. What if ito nga ang may pakana ng pagkawala ng bata? Paano niya sasabihin iyon kay Kenji? Kung hindi niya man sabihin, paano na lang kung mapahamak si Andrea sa mga kamay nito? Oo na, alam niyang mabubuking at malalaman ng asawa niyang si Kenji ang tunay na dahilan kung bakit sila bumalik ng bansa. Iisipin niya pa ba iyon? Uunahin niya pa bang intindihin iyon kung alam niyang nasa gitna ng kapahamakan si Andrea? Mahalaga pa ba iyon sa kanya? Hindi niya ba isa sa alang-alang ang kaligtasan ni Andrea? Uunahin niya pa bang maglihim at isipin ang sariling kapakanan nila? Paano sila makakaisip ng paraan kung mananatiling nakatikom ang bibig niya at ayaw sabihin ang katotohanan? Kenji! Nanghinang tawag ni Britney. Nilingon na siya ng asawa. Abala itong makipag-usap kay Renz sa mga posibleng nangyari kung bakit kinuha si Andrea. Lahat ng anggulong pwedeng tingnan ay kanya nang sinabi sa bayaw. Mula sa kanyang mga kalaban sa negosyo, iyon lang ang tanging naiisip niyang dahilan para may magtangka sa buhay nito. Bakit? Pinag-isipang mabuti iyon ni Britney. Sasabihin niya na dito ang lahat. Hindi na siya maglilihim pa. What if Hindi na natuloy pa ni Britney ang sasabihin nang mag-ring ang cellphone niya. New number iyon. Nabaling na ang lahat ng mga mata sa kanya sa lakas ng tunog noon. Nanginginig ang mga daliring sinagot niya iyon nang walang pag-aalinlangan. Sumenya si Kenji na manahimik ang lahat. Hindi pinansin ni Britney ang senyas nitong lakasan niya. Hello? Nakatingin pa rin ang mga mata ni Britney kay Kenji habang pigil ang hiningang sinagot ang tawag. Gusto niyang makasigurado kung ang kidnapper nga ba ni Andrea ay walang iba kundi si Maki. It's been a while, babe. Malambing nitong sagot sa kabilang linya na nai-imagine na ni Britney ang hitsura. Nandilat ang mga mata ni Britney habang napaawang na ang bibig. Kilala niya ang boses na ito, si Maki. Hindi niya na maiwasang gapangan ng kakaibang kilabot sa katawan. Ang marinig ang boses nito ay tila bangungot. Nasa'yo si Andrea? Ibalik mo ang anak ko. Maawa ka. Ibalik mo na siya. Huwag mo siyang sasaktan. Willing naman akong isauli siya. Yun ay kung magkakasundo tayo sa magiging kapalit niya. Ano, payag ka ba? How much do you need? Sabihin mo sa akin kung magkano ang kailangan mong pera. I am rich. I don't need your money. I want you, babe. Ibabalik ko si Andrea. Pero ikaw ang magiging kapalit. Napakurap na ng mga mata si Britney. Hindi makapaniwala sa kondisyon na nais itong ibigay niya. Maki! Think about it again. Tatawag ako ulit. Naiintindihan kong miss na miss mo na ako. See you, babe. Pahablot na inagaw ni Kenji ang cellphone ni Britney, subalit huli na ang lahat. Namatay na ang tawag. Nang muli nilang i-dial iyon ay hindi na makontak. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi nila napaghandaang makuha ang lokasyon ng tawag. Kailangan itong tumawag ulit nang sa ganun ay matrace nila kung nasaan ang lalaking iyon ng oras na yon. What the heck did he say?
Nasa kanya si Andrea? Sa ex-boyfriend mong si Maki? Baling na ni Kenji kay Britney na parang sasabog na dala na matinding galit. Sagutin mo, Britney. Siya ba ang kumuha kay Andrea? Bumuhos na ang luha ni Britney na makailang beses na iniiling ang kanyang ulo, na para bang hindi makapaniwala na nakuha ni Maki si Andrea. Litong-lito siya. Parang tatakasan na siya ng ulirat. Takot na takot siya para kay Andrea. Paano kung ito ang halayan ng demonyong lalaking iyon at gawin ang bagay na hindi nito nagawa sa kanya? Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili oras na mangyari ang bagay na iyon. Paulit-ulit na nag-play sa kanyang isipan ang bangungot na kanyang pinagdaanan sa kamay ni Maki. Bago sila magdesisyong mag-iina na bumalik ng bansa, hindi niya alam kung sasabihin na ba niya ang totoo sa asawa, na paniguradong hindi basta mananahimik lang sa malalaman. Kung hindi niya naman sasabihin, baka mapahamak si Andrea. Uunahin niya pa bang isipin ng iba kesa kay Andrea, na alam niyang nasa gitna ng kapahamakan? Ano naman kung magalit si Kenji at matrigger ang pagiging demonyo ng ugali nito? Ang mahalaga ay maligtas nila ng walang anumang galos ang kanilang bunsong anak. Kung sasabihin niya ang kondisyon ay hindi ito papayag, ano pa bang choice ang pagpipilian niya? Kailangan niyang sabihin. Magkano ang kailangan ng hayop na yun? Nagagalit ang ngiping tanong ni Kenji na nakakuyumang kamao. Umiling si Britney na mariinang nakatikop ang nangangatal niyang bibig. Nagdadalawa ang isip niya kung sasabihin pa ba iyon sa asawa, gayong alam naman niya ang magiging resulta oras na malaman iyon ni Kenji. Pero bakit nga ba hindi? Magsalita ka! Anong sinabi niya? Mariing hawak na ni Kenji sa magkabila niyang balikat. Ilang beses na nitong niyugyug ang katawan niya para matauhan siya habang nanilisik na ang mga mata. Ikaw ba? Ikaw ba ang hinihingi na kapalit ng hinayupak na yon upang isauli niya si Andrea? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Britney naman, tell me! Napalapit na si Althea sa kapatid upang pakalmahin ito. Ganon din si Renz na naiintindihan naman ang sitwasyon. Kenji, hindi mo siya kailangan pagtaasan ng tinig. Oo, alam ko stress tayong lahat pero tone down your voice. Si Althea na marahang tinapik na ang isang balikat ng kapatid. Wala tayong mareresolba sa pagiging mainitin ng ulo. Hindi pinakinggan ni Kenji ang kapatid. Nag-uumapaw na sa puot ang kanyang katawan. Gusto nang pulbusin si Maki. Please Britney, sagutin mo ang tanong ko. Don't delay it. Dahan-dahan na itinango ni Britney ang kanyang ulo habang patuloy na naglalandas ang kanyang mga luha. Nakatitig pa rin ang kanyang mga mata sa asawa. Hinang-hina na ang kanyang katawan. Parang nais na nitong bumigay anumang oras. Mahigpit na siyang niyakap ni Kenji nang maramdaman nito ang pangangatal ng kanyang buong katawan, na para bang nagbalik sa kanyang isipan ang takot na nararamdaman ng araw na magdesisyon siyang bumalik na lang sila ng bansang mag-iina. Ang araw kung saan siya pinagtangkaang halayin ng dating kasintahang si Maki. Lumakas pa ang kanyang iyak na parang noon lang niya nagawang ilabas ang kinikimkim. Hindi kanya makukuha, hindi ako papayag. Mababawi natin si Andrea na hindi kanya nagagawang makuha. Nang kumalma na si Britney, sa bandang huli ay mas pinili na lang niyang sabihin dito ang lahat. Bukas ang sugat ng kahapon na gusto niyang makasama sana na ilibing sa hukay hanggang sa kanyang kamatayan. Ang pagtatangka nitong paghahasa sa kanya kung kaya sila nasa Pilipinas. Wala siyang choice. Kailangan ipaalam niya ito kay Kenji. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Nagawan sana natin agad ng paraan. Kung nalaman ko lang agad na ganun ang ginawa niya sa'yo. Hindi mo kailangan maglihim. Inilagay niya sa panganib ang buhay mo. Bakit hindi mo sinabi? Kulang na lang ay magliyab sa matinding galit ang kanyang mga mata. Kung kaharap niya lang ang lalaki, ay paniguradong natadtadan niya ito ng pinong-pino. Hindi matanggap ng isipan ni Kenji na pwersahang hinawakan ng ibang lalaki ang babaeng mahal niya at nag-iwan pa ito ng matinding trauma. Hindi siya papayag na hindi siya makakaganti. Kailangan itong pagbayaran ang lahat ng damage nitong ginawa noon. Mapapatay ko ang demonyong yun. Oras na makaharap ko siya. Hindi ko yun magagawang palampasin. Kenji! Niyakap lang siyang muli ni Kenji kahit na ang pakiramdam nito ay nais na niyang sugurin ang dating nobyo ng asawa at iparanas dito ang mga bagay na deserve nito. Magdasal na talaga ito sa lahat ng santo. Dahil oras na makita niya ito, hindi siya mangingiming utasin ito. Hindi niya pagsisisihan na tanggalan ito ng buhay dahil deserve niya naman iyon. Babawiin natin si Andrea sa kanya at hindi kanya makukuha. Ilang oras na hinintay nilang tumawag na muli si Maki, ngunit hindi iyon nangyari.
Lumipas ang panibagong araw na wala silang tawag na nakuha. Ilang beses nilang sinubukan na kontakin ang number nito, ngunit wala. Sinubukan na rin ni Britney na tawagan ito sa social media at halugugin iyon, ngunit hindi naman siya active. Tumindi pa ang pag-aalala niya kay Andrea dahil baka kung ano na ang ginawa ni Maki sa bata na nagpapadurog ng kanyang puso. Pag-isipan niyo mabuti, hindi kayo pwedeng magpadalos-dalos. Bakit kayo susugod sa kanilang lungga? Mapanganib yung pinaplano niyong mag-asawa. Si Althea nang sabihin na Kenji at Britney na pupunta sila sa Brunei upang mapuntahan ang negosyo ni Maki. Kailangan naming subukan. Hindi pwede na maghihintay lang kami ng tawag. Tumatakbo ang oras, Odessa. Paano kung masamang nangyari kay Andrea at huli na kami? Hindi namin yung makakaya. Nag-iwan na rin si Britney ng message kay Desiree upang makibalita lang. Ayaw na sana niya makipag-usap pa dito, ngunit wala naman siyang choice. Maraming naging katanungan si Desiree, ngunit ni isa doon ay walang sinagot si Britney. Tinawagan siya nito para kausapin ng masinsinan. Sandali lang, Britney. Okay na ba kayo ulit ni Maki? Ang alam ko ay nasa Brunei sila mag-aama. Vacation doon. Ito ang source na nakuha niya kung kaya naman gusto nilang sumugal na mag-asawa. Siyempre may mga tauhan naman silang kasama, ngunit invisible nga lang sila. Makikipag-negotiation sila kay Maki kahit na ang labo rin noong maayos na mangyari. Guguyuin nila ito at ihahanda ni Kenji ang lahat ng kailangan. Sigurado ka nasa Brunei sila? Oo, narinig ko na maglalayag daw sila patungo dyan sa Pilipinas. Magliliwaliw. Kilala mo naman na mag-aama. Banding ng mga ito mag-snorkeling, kaya paniguradong tama ang sinasabi ni Desiree sa kanya. Maraming salamat, Desiree. Huwag mo sanang mabanggit sa kanya na pupunta ako. Gusto ko siyang ma-surprise. Okay, sige. I am still rooting for your relationship with him. Good luck!